Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ako nakaramdam ng takot nang bigla ko siyang makita at ngayon ay matalim ang pagkatitig sa akin. "Where do you think you're going?" Seryosong tanong nito. Pinilit kong pakalmahin ang sarili at pahupain ang pagdagundong ng puso ko bago sumagot. "I'm going home." Matatag kong sagot sa kanya. Nakipaglaban ako ng titigan sa kanya dahil gusto kong ipaalam na hindi niya ako basta-basta masisindak. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin dahil medyo lumambot ang mukha niya saka bumuntong hininga. "Then let me take you there myself. Hindi ako papayag na mag-taxi ka lang pauwi. Ano na lang ang sabihin ng pamilya mo kapag nagkataon?" Sabi niya, saka lumapit sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bahagya niya akong hinila dahil hindi ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. Tama ba ang narinig ko? Ihahatid niya ako sa amin. Hindi siya galit. Teka, bakit nga naman siya magagalit, di ba? Ako ang dapat magalit, hindi siya. Ewan ko ba? Nagugulo ang isip ko basta kaharap ko na siya. Nagbago ba ang isip mo at ayaw mo nang umalis? Biglang untag nito nang hindi pa rin ako gumagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, kaya binilisan ko ang kilos. Ipinagbukas pa niya ako ng pintuan ng sasakyan niya, saka inutusan ang driver na mauna nang umuwi at siya na lamang daw ang magmamaneho. Nagkibit balikat na lamang ako, saka ikinabit ang seatbelt sa katawan ko. Tahimik lang kami habang nasa biyahe. Mahigit 1 oras ang biyahe mula Tagaytay hanggang Makati. Parehong nasa Forbes Park ang bahay namin at family house ng mga Morete. Pero mas pinili ni Charlie na ipatayo ang 5-acre mansion niya sa Tagaytay. Palihim ko siyang sinulyapan at kitang-kita ko ang pagtiim ng bagang niya at ang mahigpit na paghawak niya sa manibela na animoy may malalim na iniisip. Tila naramdaman nito ang pagkatitig ko at napalingon ito sa akin. Kaya bigla akong nagbawi ng tingin. Feeling ko, napahiya ako na ewan. Bakit kaya bigla-bigla na lang ganito kalakas ang epekto niya sa akin? Wala naman akong ganitong nararamdaman dati. Kahit magkalapit pa kami o halos magkadikit ang aming mga katawan. "Why are you staring at me?" Biglang tanong niya. Kinilabutan tuloy ako. Pinili ko na lamang ang magtapang-tapangan kaysa magmukhang mahina sa harap niya. "Hindi ka ba magsosorry sa ginawa mo sa akin?" Tanong ko. Pero halos masubsob ang mukha ko sa dashboard nang bigla niyang ipreno ang sasakyan. "Ano ba? May problema ka ba?" Pasigaw na tanong ko dahil sa nerbiyos. "Anong sabi mo? Sorry? At bakit ako magsusorry? The last time I check, ikaw ang may kasalanan sa akin. And what I did to you is just part of your punishment. Although, I saw you enjoyed it. You even begged me to continue. So, did you remember it? So why should I be sorry for something you also like yourself?" Nang uuyam na pahayag nito. Biglag nang linagnit-ngit ang kalooban ko sa sinabi niya. Parang ang lumalabas pa ngayon ako ang may kasalanan. "You hurt me on purpose. Tapos sasabihin mong kasalanan ko dahil nag-enjoy naman ako? Baliw ka ba? At bakit ako kailangang parusahan dahil hindi lang nasunod ang gusto mo? Bakit? Amo ba kita? Alipin mo ba ako? Let me remind you, Charlie. I'm your wife, your future wife, and not your slave." Singhal ko sa kanya. Lalo lamang dumilim ang mukha niya at akmang sasampalin ako, pero imbes na matakot ay inuumang ko pa sa kanya ang mukha ko. "Sige, saktan mo ko.
ituloy mo para ngayon pa lamang ay maipakita mo ang tunay na kulay mo. At lalo rin akong magkaroon ng matibay na dahilan para hindi magpakasal sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Hindi ko na malayang napaluha na pala ako. Basta ang alam ko ay galit ako. Masama ang loob ko dahil sa pagtrato niya sa akin. Ikinuyom niya ang kamay niya. Saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. May pagkakataon pang pinaghampas niya ang manibela dahil siguro sa inis. Pero binaliwala ko lamang siya at pinahid ang aking luha gamit ang dalawang palad ko. Nang marating namin ang main gate ng bahay, ay nagtaka ako kung bakit hindi niya agad ipinasok ang sasakyan kahit nabukas na ito. Hindi pa ba tayo papasok? Nag-aalangang tanong ko sa kanya. Tumitig lamang siya sa labas ng sasakyan ng ilang segundo saka lumingon sa akin. Hindi ko mawari ang emosyong nakikita ko sa mga mata niya. Tila ba nahihirapan ito na kung ano? What's wrong? Tanong ko pang muli sa kanya nang hindi siya gumalaw at nakatitig lamang sa akin. Pagkatapos ay tinawid niya ang pagitan namin at kinulong ang mukha ko sa mga palad niya. Saka ako hinalikan ng banayad. Ilang beses akong napakurap sa pagkabigla. Marahan ko siyang itinulak palayo pero inilingkis niya ang isa niyang kamay sa bewang ko at lalo pang pinalalim ang halik niya. Para akong naliliyo sa uri ng paghalik niya. Masuyo ito at walang karahasan na tila ay ginigiya akong tugunin ito. May unting-unting sensasyon na naman ang gumagapang sa katawan ko. Kaya wala sa loob na naikapit ko sa leeg niya ang kamay ko at unti-unting sinabayan ang bawat hagod ng labi niya sa mga labi ko. Dahil dito ay naramdaman kong ngumiti siya at lalong dumidiin ang halik niya hanggang sa magpumilit ang dila niyang makapasok sa bibig ko. Bigla akong napabalikwas nang biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan. Ang gwardiya pala namin. Nagtataka siguro kung bakit hindi pa kami pumapasok gayong kanina pang nakabukas ang gate. He cursed a bit loud. Para naman akong nahiya sa hitsura ko. Kanina lang ay sinisiguan ko siya dahil sa pinagagawa niya sa akin. Pero ngayon ay panay naman ang halingin ko sa mga halik at haplos niya. What the hell is really happening to me? Nakalimutan ko pang tirik na pala ang araw. Mabuti na lamang at heavily tinted ang sasakyan. Dahil kung hindi, siguradong kitang-kita kami sa loob. He helped me fix myself before finally drove in. Habang papalapit na kami sa main door, ay naroon sa labas si Mami at masayang nakangiti habang hinihintay na makalapit ang sasakyan namin. Bigla akong nalungkot dahil wala talagang balak ang mga magulang ko na papiliin ako kung gusto ko ba talaga ang kasalang ito. Hello Tita Cassandra, good afternoon. Magalang at masayang bati ni Charlie sa mami ko pagkababa namin ng sakyan. Inalalayan pa niya ako sa pagbaba. Nagpapagood shot yata kay mami. Tita, I already told you to call me Mami Iho. Malambing na tugon ng mami ko. I'm sorry, it's mom then. Maginoong sagot nito. Lalo namang lumapad ang pagkakangiti ng mami ko. I just rolled my eyes. Naku Charlie, napakabait mo talagang bata. Napakaswerte talaga ni Christina sa'yo. Papuri ni Mami. I scoffed and they both gave me a questioning look. Ano ba yan? Mukha na naman akong kontrabida rito. Mom, hinatid lang po niya ako. Hindi rin po siya magtatagal. Sabi ko habang nakatingin ng makahulugan kay Charlie. Sana ay nagets niya na pinapaalis ko na siya. Pero naloka ako sa sinagot niya. My trip to Japan was cancelled, so I decided to stay here with you. Sagot nito at matamis akong ngitian. Agad na kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Oh, that would be great, Iho.
Mainit dito. Pumasok na tayo. And besides, gusto kong matikman mo ang kaluluto kong cookies. Sabi ni Mommy at saka kumapit sa braso ni Charlie upang sabayan ito pagpasok. Lalong tumindi ang inis ko nang lingunin ako ni Charlie. Kumindat ito at ngiting tagumpay ang namutawi sa mga labi niya. Nakakagigil talaga. Inis na inis kong naisaloob. Tumiretso ako sa kwarto ko upang kahit papaano ay makalayo kay Charlie. Nagugulo na ang sistema ko sa mga pinagkagagawa at pinaparamdam niya sa akin. Naiinis ako sa kanya. Pero kapag nagiging intimate na kami, ay hindi ko naman mapigilan ang sarili kong magpatianod sa mga ginagawa niya. My body is betraying me beyond my control. At para bang iyong alas sa baraha na ginagamit niya para mapasunod ako. Pagkatapos kong makapagpalit ay pumunta ako sa garahe at pinaandar ang kotse ko. Bago ako sumakay ay napatingin ako sa Fred Ferrari na iniregalo niya sa akin noong 18th birthday ko. Sobrang saya ko nung una ko itong dinala sa school dahil talagang pinagkaguluhan. Kasi limited edition nga. Ngayon, halos gusto ko na itong mawala dahil ang dating magandang pagtingin ko kay Charlie ay biglang nawala na parang bula. Tuluyan ko nang pinaandar ang sasakyan dahil baka mahuli pa ako ni Mommy na aalis. At baka hindi pa matuloy. Pupunta ako sa school. Hihintayin kong lumabas si Chloe para samahan akong mag-unwind. Pakiramdam ko kasi ay nasasakal ako sa mundo ko ngayon. After 15 minutes, I reached the school undelayed. I immediately went out of my car. It's already 5 in the afternoon. So, I'm sure palabas na ang best friend ko. Hindi nga ako nagkamali. Ilang minuto lang ang pinaghintay ko at nakita ko na siyang kumakaway sa akin habang excited na nakangiti. Hoy girl, glowing ka ha? Pero bakit balot na balot ka naman? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Tanong nito at saka kinapa ang noo ko. Long sleeve blouse with a bit of a high collar ang suot ko. Ang purpose ko lang naman sa pagsuot nito ay para itago ang mga markang iniwan ni Charlie sa katawan ko. Hindi ko na naman maiwasang mapatiim kapag naaalala ko ang nangyari. Yeah, I'm not feeling well, but I want to go somewhere nice to relax. Sagot ko sa kanya. Totoo iyan. Medyo stress na talaga ako, kaya kailangan ko ng konting space. Relax? Bakit? Nakaka-stress ba talaga ang ikasal? Curious na tanong niya. Yeah, sobra. Lalo kung hindi mo naman talaga gustong magpakasal. Dismayadong saad ko. Kumunot ang noo niya at bahagyang humaba ang nguso niya sa isinagot ko. Galing ka sa sakit, so hindi ka pwedeng uminom. Saan tayo pwedeng pumunta na magandang mag-happy-happy ng walang alak, aber? Natatawang sambit nito. Laseng ka talaga tong babaeng ito. Akala mo naman talaga ay umiinom ako. Ang unang beses kong matikman ng alak ay nung birthday ko. Hindi ko pa nagustuhan ang lasa dahil mapait. Mag-bowling na lang tayo or manood ng sine. Kailangan bang may alak agad para mag-relax? Saka, hindi naman nakaka-relax yun. Sa tuwing nalalasing ka nga, umiiyak ka lang dahil naaalala mo ang siraulong ex mo. Sabi ko sa kanya. Bahagyang tumaas ang kili nito sa huling sinabi ko. Paano naman kasi Beshi? Sino bang hindi magwawala sa galit kung ipagpalit ka ng ex mo sa mas tsaka pa sa'yo? Nasaan ang hustisya doon? Saan ba ako nagkulang? Ibinigay ko naman lahat. Maarteng sabi nito na animoy nasa isang teleserye. Kaya natawa ako sa hitsura niya. Kailan lang kasi ay nag-break sila ng boyfriend niya
dahil nahuli niya itong may ibang girlfriend maliban sa kanya. Nabuking niya iyon noong mag-post iyong babae ng mansari nila ng boyfriend niya. 1 year na sila ni Daniel at iyong babaeng nag-post 6 months rin naman daw nila. At nang kumprontahin ng kaibigan ko yung dalawa, sabi daw ni Daniel ay wala siyang girlfriend. Ang ending, mas pinili niya yung girl over my best friend. Medyo masaklap pero mabuti na lamang at hindi na siya naghabol dahil wala namang kwenta ang ganung lalaki. Halika na nga, para kang baliw dyan. Marami namang nanliligaw sa'yo na mas gwapo at mas hang kaysa kay Daniel. Kaya move on na girl. Baka true love na kasi yung ipinalit sa'yo kaya ganon. Sagot ko na nagpipigil ng tawa. Halika na nga, mag-bowling na lang tayo. Saka manood tayo ng sine. Masayang sabi nito. Bago pa ako makasagot ay muli itong nagsalita. Bakit hindi mo dinala yung Ferrari mo? Ang bongga sana natin kapag dala mo iyon. Sigurado, maraming mata na naman ang luluwa kapag nakita nila iyon. Puno ng panghihinayang na saad nito. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang sinabi niya. Manahimik ka na nga riyan. Bakit? Maganda naman itong Mazda ah. Umismid lamang ito, saka umikot para pumunta na sa passenger seat. Napalingon kaming pareho nang biglang may nagsalita. Hey, gorgeous ladies, going somewhere? Otomatiko akong napangiti nang makita ko si Dave. Malapit din naming kaibigan si Dave. Mas matanda lamang ito ng 3 taon sa amin at kasalukuyang nagtitake ng computer engineering dito rin sa De La Salle University. First year pa lamang kami ni Chloe na parehong tourism course ang kinukuha. Dahil pangarap talaga namin ang maging flight stewardess in the future. Hi Dave! Magbo-bowling kami. Then manunood ng sine. Ano, join ka? Si Chloe ang sumagot. Oo nga, para may bodyguard kami. Pabiro kong sang-ayon sa kaibigan. Sure, cancel din ang remaining class ko kaya pauwi na sana ako nang makita ko kayo. Masayang sang-ayon naman niya. Mauna na kami. Doon pa rin sa dati ha. Kasi I'm sure dala mo rin yung kotse mo. Sabi pa ni Chloe. Alright then. Sagot nito at lumarga na kami. Mahigit 1 oras din kami sa bowling alley. Masaya kaming naglaro at nagpustahan. Gaya ng dati, si Dave pa rin ang pinakamagaling sa aming 3 at si Chloe ang kulelat. Dahil siya ang talo, siya dapat ang manlilibre ng tiket sa sinhan. Pero hindi pumayag si Dave at siya na lamang daw. Horror ang napili naming palabas dahil pare-pareho kaming mahilig dito. Sa tuwing manonood kami ng sine, kung hindi horror, ay action ang pinapanood namin. Ewan ko ba, kahit madalas mas pinipilahan ng mga rom-com movies hindi kami interesado. Nasa kalagitnaan na ang palabas nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko na nasa loob ng bag ko. Naka-silent mode ito at naisipan kong ilagay sa bag dahil ayokong makatanggap ng kahit anong tawag. Pero dahil nakakairita na yung pag-vibrate niya, ay napilitan akong tingnan kung sino ang tumatawag. It's my dad. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil hindi naman ako madalas tawagan ng daddy ko. At kapag tumatawag ito, it's either may ipapagawa sa akin or may gusto na naman siyang punahin sa akin. Mag-aalas 8 na pala ng gabi, kaya lalong tumindi ang kaba ko. Hello dad? Pakiramdam ko, nag-uumpisa ng manginig ang katawan ko. Malamig ang sinehanak sa kinaroroonan namin, pero parang pinagpapawisan na ako. Where are you? Alam mo ba kung anong oras na? Alam mong nandito ang fiancé mo? Iniwan mo? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya niya ha? Na hindi ka namin pinalaking may magandang asal?
Are you really trying to embarrass me, Christina? Pasigaw na sermon nito sa akin. Halos mabingi ako sa lakas ng boses niya sa kabilang linya. Medyo napangiwi pa nga ako dahil halatang galit siya talaga. Parehong napalingon sina Dave at Chloe sa akin at parehong tiningnan ako ng mga mata at nagtatanong. Hello, Christina, are you still there? Untag ng daddy ko nang hindi ako kaagad nakasagot. Dad, pauwi na po ako. Nanood lang po kami ng sine ni Chloe. Tarantang sagot ko. Nanood ng sine? Let me remind you, Christina. Ikakasal ka na. Kaya ang dapat mong gawin ay pinagtutuunan ng pansin kung ano ang magiging mabuting asawa, kung paano maging mabuting asawa at hindi ang maglamyerda. Singhal pa nito sa akin. Tuluyan na akong impit na napahikbi sa sinabi niya. Ibig bang sabihin nito, hindi na rin ako pwedeng mamasyal kasama ang mga kaibigan ko? Dapat ba iubusin ko na lamang ang oras at panahon ko sa pagsisilbi sa asawa ko? Kung ganun, hindi asawa ang kailangan niya. Kung hindi, katulong. Gusto kong maghimutok, pero alam kong lalo lamang akong mapapasama. Pinahid ko ang luha ko saka sumagot. Sige po, Daddy. Pauwi na po ako. Tinapos na nito ang tawag. Tumayo na ako para lumabas at sumunod din ang dalawa kong kasama sa akin. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Dave. Yeah, I'm good. Huwag niyo akong alalahanin, kaya ko to. Pasensya na, pero hindi ko na matatapos yung palabas. Iwanan ninyo ako at ituloy yung pinapanood natin. Dave, ikaw na ang bahalang maghatid kay Chloe pa uwi. Malungkot kong paalam sa kanila. Ang bigat na naman ang dibdib ko dahil pigil na pigil ko ang maiyak sa harap nila. Sigurado kasing mag-aalala ang mga ito sa akin kapag nakita nila akong umiiyak. Ano bang nangyari? Hindi napigilang tanong ni Chloe. Pinapauwi na ako ni Daddy. Dapat daw ay hindi ko iniiwan ang mapapangasawa ko. Nasa bahay kasi siya ngayon. Tugon ko sa kaibigan. Napaawang ang labi nito, ngunit naunahan siya ni Dave sa pagsasalita. Mapapangasawa? You're getting married? You just recently celebrated your birthday, and now? Nagtatakang tanong ni Dave. Parehong kumunot ang noon namin ni Chloe. Balitang-balita ang nalalapit naming kasal. Naging front page pa nga kami sa business section ng malalaking newspapers sa bansa. Grabe ka, Dave. Sa yungib ka ba nakatira? At hindi mo naman lang nabalitaan? Nagdududang tanong ni Chloe. Ako man ay hindi makapaniwalang hindi niya alam. Dahil kalat din ang balitang ito sa campus. I'm sorry, I really didn't hear about it. Sagot nito. Ngunit kung titingnan itong mabuti, ay para itong labis na nalungkot sa nalaman. Siguro ay nauunawaan niya talaga ang nararamdaman ko ngayon. Hayaan mo na yon. It doesn't matter naman because I'm not happy for this marriage either. Tugon ko sa kanya. Mataman pa rin siyang nakatitig sa akin kaya pinilit kong ngumiti pero bigo ako. Hinawakan ni Dave ang mga balikat ko at masuyong tiningnan sa mata. Are you really going to get married against your will? Malungkot na tanong niya. Nag-iinit na naman ang mga mata ko at parang gusto ko na namang umiyak. Very comforting ang mga titig niya. Kaya pakaramdam ko ay nakahanap ako ng kakampi. Wala naman akong magagawa. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa pamilya ng lalaking pakakasalan ko. Parang batang sumbong ko sa kanya. I always look at Dave as my older brother. I treated him this way since I lost my Kuya Andrew. Malungkot lamang ding nakatunghay sa amin si Chloe. Then,
Dave pulled me to him for a hug. Hinayaan ko lamang siya dahil alam kong nalulungkot din ito para sa akin. When I felt the warmth from him, I began sobbing again. Nasa ganito kaming posisyon nang magulantang sa isang malakas na tinig. "Get your fucking filthy hands off her!" Isang dumadagundong na boses ang biglang nagpaangat sa ulo ko. I know whose voice is that, even without looking at him. Madilim na madilim ang mukha ni Charlie habang humahangos papalapit sa amin. Mukha itong papatay ng tao sa hitsura niya ngayon, kaya bigla akong natakot para kay Dave. Nang ganap nang makalapit si Charlie sa amin, ay iniharang ko ang sarili ko sa harap ni Dave. Lalo lamang dumiling ang mukha nito at nagtiim ang bagang sa aking ginawa. Sunod-sunod din ang pagtaas-baba ng dibdib niya na halatang nagpipigil ng galit. Mismong ang mga muscles niya sa mukha at balikat ay nagpapakita ng matinding tensyon. "How did you know that I'm here?" Tanong ko habang sinusubukang pakalmahin ang dibdib kong sobrang bilis ang pagtibok. Kahit alam kong madali lang naman para sa kanyang hanapin ako dahil sa lawak at laki ng impluwensya niya, ay gusto ko pa ring makipag-usap dahil nakakatakot ang aura niya ngayon. "It's a piece of cake." Nakakunot ang noong sagot nito. Saka muling nagsalita. "At sino itong gagong ito na yumayakap sa'yo? Who gave him the audacity and nerve to even touch you?" Galit na tanong niya. His body is emitting a very dangerous aura. At kapag hindi pa ako gumawa ng hakbang, ay baka magrambulan pa silang dalawa rito. Hindi ako papayag na magkagulo pa sila sa ganitong lugar dahil nakakahiya talaga. Kaya lang, parang hindi yata nakikisang-ayon ang pagkakataon sa akin nang biglang magsalita si Dave. "And who are you? His father?" Nang uuyam na palag ni Dave na nagpagulat ng sobra sa akin. Isang alanganing tingin ang ibinigay ko sa kanya nang lingunin ko siya mula sa likuran. At bago ko pa namalayan ang susunod na kaganapan, ay naabot na ni Charlie ang kwelyuhan ni Dave at inundayan ng malakas na suntok. Napatili ako sa pagkabigla. Nagulat din si Dave. Pero nang makahuma ay agad din itong bumangon upang gumanti ng suntok. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Charlie at saka siya inundayan ng isa pang suntok na may kasunod na sipa. Ang angas, lampa naman pala. Nakangisi pang pang-uyam ni Charlie at saka muli itong binanatan. Awang-awa ako kay Dave dahil wala itong kalaban-laban. "Charlie, tama na please." Pagmamakaawa ko dahil duguan na ang mukha ni Dave. Nang wala pa itong balak tumigil sa pananakit, ay humarang na ako sa harapan niya habang umiiyak. "Get out of the way, Christina. Babasagin ko ang bungo ng tarantadong iyan." Sigaw niya na masamang-masama ang tingin kay Dave na nasa likuran ko na halos hindi na makagalaw. "Please, stop. Please." Pagsusumamo ko. Hingal na hingal itong tumitig sa akin. Maliban sa galit, ay tila may sakit na gumuhit sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Mabilis din iyong nawala, kaya hindi ko alam kung tama ba yung nakita ko. He grabbed my wrist and dragged me to his car. Wala na akong pagkakataong makapagpaalam man lang sa mga kaibigan ko dahil nagmamadali niya akong pinasakay sa Black Range Rover niya. "Wait, I brought my car," sabi ko sa kanya. "Give me your key and I will ask someone to get it later." Masungit na sagot nito at hindi man lamang ako nilingon. Paharurot niyang pinatakbo ang sasakyan at wala na akong nagawa kung hindi ang mapakapit ng mariin. Habang nasa biyahe kami pa uwi,
ay hindi ko mapigilang sumambulat ang galit ko nang maalala ko ang kawaawang kalagayan ni Dave kanina. Sobrang nag-aalala ko sa kanya ngayon. What if something bad happened to him? Why did you do that to him? Kailangan ba talagang ipakita mo yung pagkasanggano mo para lang patunayang mas magaling ka? Sumbat ko sa kanya. Naningkit ang mata niya sa akin at humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. He's lucky that he only received some beating from me. The next time he will lay a hand on you, I will fucking kill him. Nanggigigil na sagot nito. Marahas akong napalingon sa sinabi niya. What? Dave is a good friend of mine at sinaktan mo siya nang walang dahilan. Hindi ko napigilang sigaw sa kanya. He abruptly stopped the car at galit na pinaghampas ang manibela. Natakot man ako sa inasal niya ay hindi ako nagbaba ng tingin. Friend? At sa palagay mo, kaibigan lang din ang tingin niya sa'yo? Don't fool me, Christina. I'm also a man, and I know when a man look at a woman differently. He snarled, clenching his jaw. You're so unfair. Pati ba naman mga kaibigan ko, gusto mong ilayo sa akin? Naiyak ako habang itinatanong ko iyon sa kanya. Kitang-kita ko ang paglambot ng mukha niya. Matagal niya akong tinitigan at akmang papahirin ng mga luha ko, pero iniiwas ko ang mukha ko. Nagkuyom siya ng kamao sa ginawa ko, pero hindi nagsalita. I don't want to get married. Naghihumutok na sambit ko at saka tuluyan ng umiyak. Habang ang dalawang kamay ko ay nakatakip sa mukha ko. Labis na nanikip ang dibdib ko at kung hindi ko ito iiyak ay baka atakihin na ako sa puso. I heard him cursed multiple times before speaking again. I already told you before. That's not for you to decide. Sagot nito at saka muling pinaandar ang sasakyan. Ipinagpatuloy ko lamang ang pag-iyak dahil ito lamang ang tanging paraan na alam ko para maibsan ang bigat ng dibdib na nararamdaman ko. Pakiramdam ko, kapag hindi ko inilabas ang lahat ng sama ng loob ko, ay mababaliw na talaga ako. Pagkarating sa bahay, mabilis kong pinunasan ang mukha ko at inayos ang sarili ko bago bumaba. I look at myself in the mirror and I look like a total mess. Nakayuko na akong ganap nang makapasok sa bahay namin. I'm sorry, Charlie, for troubling you because of my daughter. I will talk to her and make sure this won't happen again. Narinig kong sabi ni Daddy nang marating namin ang sala. No worries, Dad. She just had some fun with her friends and that's all right with me. Magiliw na sagot nito.